Nag-aagaw buhay na babae natagpuan ng mayamang lalaki sa kalsada. Maalam mo naman na wala pa akong interes na mag-asawa. Please, just this once. Siputin mo na ang date mo. I can't. May importante akong event ngayon. Hindi ko kayang isakripisyo yun para lang sa date na yan. Oh, come on. Tumatanda ka na, Arthur. At gusto ko na rin magkaapo. Mapag-usapan na lang natin to sa ibang pagkakataon, ha? Kailangan ko na talaga tong ibaba. Tumatawag na ang sekretary ko. Alright. Sumusukong pahayag ng kanyang ina. Malalim ang hiningang pinakawalan ni Arthur nang ibaba niya ang tawag ng kanyang ina. Hindi naman talaga tumatawag ang kanyang sekretarya. Sadyang ayaw na muna niyang makinig sa mga pakiusap ng kanyang ina na mag-asawa na. Sa gitna ng malalim niyang pag-iisip ay nakita niya sa di kalayuan ang isang babae na iika-ikang naglalakad sa gitna ng kalsada. Mabilisan siyang nagpreno nang mapansin na tila nawalan ito ng malay. Miss, ayos ka lang ba? Natatarantang tanong niya nang malapitan ito. Subalit kahit anong alog niya sa babae ay hindi ito magising. Kaya naman napagdesisyonan na lang niya na isakay ang babae sa kanyang sasakyan at dalhin ito sa kanilang bahay. O anak, sino ang kasama mo? Bakit ang dumi-dumi niya? Hindi ko rin alam, ma. Nakita ko siya sa daan, walang malay. Gusto ko sana siyang dalhin sa ospital. Pero alam naman nating pareho na halos 2 oras pa ang biyahe patungo roon. O siya, sige. Kukuha muna ako ng mga first aid kit. Lalo na at may mga sugat ang kawawang dalaga na to. Nang maiwan naman si Arthur sa sala, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na titigan ang mukha ng babae. Masasabi niyang maganda ang babae kapag tinititigan mo ito ay para kang nakatingin sa isang pinta. Makapal ang kilay nito, mamula-mula ang pisngi dahil sa kaputian at matangos din ang ilong. Nang dumako ang paningin ni Arthur sa makapal na labi nito ay tila ba nakaramdam siya ng uhaw. Arthur, biglang tawag sa kanya ng kanyang ina. Yes, ma? Nauutal na tanong niya. Halika, kunin mo tong mainit na tubig at dalhin dyan. Sinunod naman nito ang ipinag-utos sa kanya at nang makabalik sila sa sala ay sinimulan na ng ina nito na gamutin at linisin ang maruming parte ng katawan ng babae. Akala ko ba ay pupunta ka sa isang importanteng pagtitipon? Yes, pero dahil hindi ko naman pwedeng iwan na lang ang babaeng yan doon, kaya pinili ko na lang na huwag dumalo. O siya, sige, magpahinga ka na muna. Total 10 oras na rin ng gabi. Ako na muna ang bahala dito kay Iha. Sige ma, salamat. Kinabukasan ay nagising si Arthur dahil sa malakas na sigaw ng kanyang ina. Ma, anong nangyayari? Malakas na sigaw niya habang pababa ng hagdan. Arthur, yung babaeng kasama mo, nagwala pagkagising at nagtatatakbo palabas. Baka kung anong mangyari doon, habulin mo siya, anak. Saang direksyon siya nagtungo? Doon. Tinuro naman nito sa medyo pabundok na daan. Agad na tumakbo patungo roon si Arthur at nang makarating siya, sa bungad nito ay nakarinig siya ng sigaw. Mabilis siyang tumakbo at sinundan ang sigaw na naririnig niya. Tulong! Nanginginig na turan ng babae habang nakatingin sa mapanganib na ahas na nagtatangkang lumapit dito. Maingat naman na inabot ni Arthur ang nakita niyang malaking kahoy sa malapit at malakas na pinukpok sa ahas
Hey, ligtas ka na. Mabilis na niyakap niya ang nanginginig na babae sa kanyang gilid. Hindi, bitawan mo ko. Huwag mo kong saktan. Harsh, hindi kita sasaktan. Nandito ako para tulungan ka. Hindi, sasaktan mo din ako. Tulong! Kumalma ka. Breath in, breath out. Breath in, breath out. Paulit-ulit na bulong nito sa babae. Sa kabutihang palad ay sinunod naman ng babae ang utos ng lalaki sa kanya at makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng kumalma ang babae. Ayos ka na ba? Salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman, pero sa ngayon, halika at pumunta na muna tayo sa bahay namin. Mas magiging maayos ka doon. Inalalayan ni Arthur ang babae habang naglalakad sila pabalik sa mansyon. Mabuti naman at nahanap mo siya, Arthur. Ayos ka lang ba, iha? Opo. Ayos naman po ako. Pasensya na po kanina. Nagpanik lang po ako. Naku, ayos lang. Halika at may inihanda akong tsaa dito. Pero matanong lang kita, iha. Ano ba ang pangalan mo? Gustuhin ko man po na sagutin ang tanong pero hindi ko po kasi matandaan kung ano ang pangalan ko o kung sino man ako. Paano yun nangyari, iha? Basta ang natatandaan ko po, merong gustong pumatay sa akin. Wala na akong matandaan sa buong pagkatao ko. Gusto mo bang mag-report tayo sa Huwag po! Nagugulat naman na tumingin ang mag-ina sa babae. Bakit naman, iha? Baka sila pa ang makatulong sa'yo. Ayoko po sana magpadalos-dalos. Lalo na dahil hindi ko pa po maalala ang buong pagkatao ko. Naiintindihan kita, iha. Pwede kang manatili dito habang hindi mo pa naaalala ang lahat. Yun ay kung gusto mo lamang. Nakakahiyaman po pero gusto ko po sanang tanggapin ang alok niyo dahil wala na rin po ako iba na matitirhan. Maligaya ka naming tatanggapin sa pamamahay namin. Lalo na at kaming dalawa lang naman ni Arthur ang nakatira dito. Yes, Mama is right. Welcome ka dito. Chin? Is it okay kung Chin na lang ang itawag namin sa'yo? Oo naman. Maraming salamat sa inyo. Arthur, tawagin mo na lang akong Arthur. At tawagin mo na lang din akong Mamita. Naging maayos ang pagtanggap ng pamilya ni na Arthur kay Chin. Tinanggap nila ito na para bang parte na rin ng pamilya nila. Chin? Tawag ng ginang kay Chin. Yes po. Ayos lang ba na maiwan kita ngayon dito? Kailangan ko kasi nabisitahin muna ang amiga ko. Oo naman po. Alright, may mga pagkain na pwede dyan lutuin. Kumain ka na lang, iha. Sige, mauuna na ako. Hinihintay na ako ng mga makukulit kong kumare. Nang makaalis na ang matanda, ay agad na nagtungo si Chin sa likod ng mansyon ng mga de Guzman. Inilibot na muna niya ang kanyang tingin bago dali-daling kinuha ang pala na tinago niya malapit sa taniman. Pagkatapos ay agad na sinimulan niya ang pagbubungkal ng lupa. Pagkalipas ng ilang segundo ay tumunog ang cellphone niya na nakalagay sa kanyang bulsa. Nakapagsimula ka na ba? Tanong sa kabilang linya. Oo, nagsisimula pa lang ako. Bilis-bilisan mo naman, Greta. Alalahanin mo, konti lamang ang oras na ibinigay sa'yo ni boss. Alam ko, Nico. Pero alalahanin niyo rin na hindi biro ang ginagawa ko. Pigil ang galit na pahayag nito sa kausap. Sinong kausap mo? Baritong pahayag ng kadarating pa lang na si Arthur. Nagugulat naman na napatingin si Chin sa lalaki. Wala lang ito. May nakilala kasi ako ang lalaki kanina. Tapos kinukulit niya ako ngayon. Oh, really? Hindi mo dapat binibigay sa kung kani-kanino lang ang number mo?
Oo nga eh. Sorry, di ko alam na makulit pala yun. Sa susunod, don't do it again. Anyways, bakit ka pala naghuhukay? Balak ko sanang magtanim, Arthur. Hindi ba pwede rito? Naku, pasensya na. No, okay lang. Pwede kang magtanim dyan. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Pasensya na kung naistorbo kita. Naku, wala yun. Nakahinga ng maluwag si Chin nang tuluyan ng tumalikod ang lalaki sa kanya. Agad din niyang itinabi ang mga gamit na ipinanghuhukay niya kanina at agad na sinundan si Arthur papasok ng bahay. Kumain ka na ba, Arthur? Gusto mo bang ipagluto kita? Hindi pa eh, pero it's okay. I can manage. Ako na magluluto para sa'yo. Pinal na pahayag nito sa lalaki. Wala nang nagawa ang lalaki, lalo na at nagsimula na si Chin sa pagkuha ng mga lulutuin sa kusina. Hindi mo naman kailangan gawin to, Chin. Ano ka ba? Wala lang sa akin to. Tsaka isa pa, maliit na bagay lang ito kumpara sa mga naitulong niyo sa akin. At, aray! Biglang napasigaw si Chin habang nakikipag-usap kay Arthur dahil bigla niyang nasagi ang nakasalang na karaha sa nihinang pagkakapaso niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang turan ng lalaki sa kanya habang iniihipan ang paso ng kamay nito. Ayos lang ako, Arthur. Salamat. Agad namang napatitig si Arthur sa babae. Napakurap-kurap siya ng ilang sandali bago siya dali-daling umalis sa harapan nito. Samantala, naiwan namang nagtataka si Chin dahil sa inasta ng lalaki. Sa kabilang banda ay mabilis na naglalakad papunta si Arthur habang paulit-ulit na nagsasalita. No, nagagandahan ka lang sa kanya. Natural lang yon dahil maganda naman talaga siya. Wala kang gusto sa kanya. Wala. Pagkausap at tila pangungumbinsi nito sa sarili niya. Arthur, tapos na pala ako magluto. Kumain ka na habang mainit pa yon. Just go, Chin. Leave me alone. Maghapon na nagkulong si Arthur sa araw na yon. Tsaka na lamang siya lumabas nang tawagin siya ng kanyang ina. Arthur, nandito ka na ba? Yes, ma'am. Let's go. Kakain na tayo ng dinner. Agad namang sinunod ni Arthur ang ina at sumabay na dito sa pagbaba ng hagdan. Si Chin ang nagluto kaya nasisiguro kong masarap to, iho. Naupo na sila sa dining table. Katapat niya si Chin habang nasa kabilang gilid naman niya ang kanyang ina. Tikman mo na, Arthur. Pilit ng ina sa kanya. How was it? I'm sure masarap to. Si Chin ba naman ang nagluto? It's salty, ma. Kulang din sa anghang. Bigla ang saad ni Arthur. Napatahimik naman ang kanyang ina at nahihiyang pinagmasdan si Chin. Naku, pasensya ka na, Chin. Bad mood lang ata si Arthur. Hindi talaga masarap ang luto niya, ma. Arthur, ano bang problema mong bata ka? Ma, sinasabi ko lang naman na hindi masarap. Kaya ano ang mali doon? Nagpapakatotoo lang ako. Okay lang po yun. Iba-iba kasi ang panlasa ng mga tao kaya ganon. Gusto niyo po ba magluto ako ulit? Huwag ka nang mag-abala pa. Sabay tayo nito sa hapagkainan. Arthur! Malakas naman na sigaw ng ginang sa anak niya. Napatunga nga naman si Chin dahil sa inasta ng lalaki. Kaya naman napagdesisyonan niya na kausapin ito. Mamita, kausapin ko lang po si Arthur. Naku, mabuti pa nga. Kumatok siya sa pintuan ng lalaki. Ano ba, ma? Pasinghal na wika nito. Subalit agad ding napatigil nang napagtanto na si Chin pala ito. Arthur, ano ginagawa mo dito? May problema ba tayo? At bakit mo naman natanong? Maayos naman tayo kanina.
Kaya bakit ganyan ka ngayon? Anong problema mo? Bakit kailangan ba? Palagi ako mabait sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Nakikitira ka lang dito. Napatulala si Chin dahil sa narinig niya. Mabilis naman na sinarado ulit ng lalaki ang kwarto. Dahan-dahan na naglakad pabalik sa kwarto si Chin, lalo na at nawalan na rin siya ng gana na kumain. At saktong pagpasok niya ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ano na ang balita? Nahukay mo na ba? Hindi pa. Ano ba naman yan, Greta? May problema ako. Baka makaapekto ito sa mabilisan kong pagkuha ng pinapahukay ni boss. Bakit? Anong problema? Tanong ng nasa kabilang linya. Mukhang mainit sa akin ang dugo ng lalaking anak. Baka mahanapan ako ng butas bago ko pa man matapos ang misyon. Ano? Leche. Yan lang pala eh. E di akitin mo. Gaya ng ginagawa mo sa mga dating misyon. Sige. Tatawag na lang ulit ako kapag nagawa ko. Hinabukasan ay maagang nagising si Chin dahil balak niyang paglutuan ng agahan si Arthur. O ang aga mo naman ata, iha? Tanong sa kanya. Magluluto po sana ako ng agahan ngayon. Naku, nakakahiya naman sa'yo, iha. Pwede naman na kasambahay na lang natin ang paluto mo dyan. Ayos lang po sa akin. Dahil wala rin naman po akong ginagawa. O siya, sige. Pero hindi ako makakasabay sa breakfast ngayon dahil may meeting ako. Okay lang po yun, mamita. Si Arthur na lang po ang paglulutuan ko. O sure, sige. Mauuna na ako ha? Nang matapos sa pagluluto si Chin, ay agad siyang nagbihes nang mapang-akit niyang kasuotan. Arthur? Katok niya sa pinto at nang hindi ito sumagot ay pumasok na siya sa loob. Nakita niya itong payapang natutulog. Wala itong suot na t-shirt, kaya naman ay kitang-kita niya ang kagandahan ng katawan nito. Arthur, gising na. Malambing na wika niya habang nilalandas ng kamay niya ang katawan ng lalaki. Napamulat ng mata ang lalaki dahil dito at tila natigilan sa itsura ni Chin. Breakfast? Sensual na pahayag ni Chin. What are you doing here? Dressed like that? Galit na wika nito at agad na hinawakan siya at pinalabas ng kwarto. Busangot naman ang mukha ni Chin matapos siyang palabasin ng lalaki. Mapapalambot din kita, Arthur. Maghintay ka lang. Kumatok ulit siya sa kwarto. Ganyan ka ba kasama sa taong naghanda ng makakain mo? Ipinaghanda ka na nga ng makakain. Pero eto ka at binastos mo lang ako. Naghintay si Chin na muling lumabas si Arthur. Pero hindi ito nangyari. Kaya naman ay bumaba na lamang siya upang mag-isip ng panibagong plano upang mahulog sa kanya ang lalaki. At saktong pagbaba nga ni Chin ay ang pagpasok naman ng isang lalaki. Sino sila? Tanong niya dito. I didn't know na may bago pala dito. By the way, I'm Noah. And you are? I'm Chin. Nice to meet you, Chin. Wika ng lalaki habang inaabot ang kamay ng babae. What are you doing here, Noah? Nagulat sila dahil biglang sumulpot si Arthur. Oh, I want to talk you about business. Talk business pero mahigpit ang hawak mo sa kamay ni Chin. Iritadong wika ng lalaki. Sorry about that, Chin. Magiliw na pahayag naman ni Noah habang nakatingin kay Chin. Let's talk upstairs. Puno ng otoridad na wika ni Arthur. Napangyasi naman si Chin dahil sa nangyari. Nahuhulog ka na, Arthur. Nilalabanan mo lang. Bulong niya sa hangin. Naghanda si Chin ng snack sa baba habang inaantay na matapos ang pag-uusap nila Noah at Arthur.
Noah, halika magmerienda ka na muna. Maligayang wika niya nang makita ang pagbaba ng dalawa. Humawak siya sa bisig ng lalaki nang makalapit siya dito. Naku, gusto ko sana pero kailangan ko ring umalis agad. Ganun ba? Naku, sayang naman to. Inihanda ko. Nagpapaawang saad niya. Sige, ililigpit ko na lang ulit. Wag na, Chin. Di naman masyadong importante ang pupuntahan ko. Kaya sige, snack na muna ako. Bigla namang sumingit sa usapan si Arthur. Anong hindi importante? It's business, Noah. I know, but magagawa ko naman yun maya-maya after this. But, hindi naman siguro aabutin ng 1 oras ang snack, hindi ba? Hayaan mo na tong si Noah. Kailangan niya ng snack para naman ganado siya sa mga gagawin niya mamaya. Singit naman ni Chin sa sasabihin sana ni Arthur. Galit naman siyang tinignan nito bago naupo sa sala. Ang sarap nito, Chin. Pwede na bang mag-asawa? Napaubo si Arthur sa sinabi niya. Absolutely, pwedeng-pwede na. Humagik-gik naman si Chin sa sinabi nito. Ikaw, gusto mo na bang mag-asawa? Tila nang aakit na pahayag ng babae. Can I date you? Umaasang tanong ng lalaki. Of course. Sunduin mo ako dito ng 7 p.m. Let's have a dinner date. That's enough, Noah. Puntahan mo na ang office ngayon din. Aangal pa sana si Noah sa kaibigan. Subalit dahil sa galit na ipinakita nito, ay sinunod na lamang niya ang bilin nito. Sayang naman, hindi niya naubos ang snack na ginawa ko. Bulong ni Chin. Inaakit mo ba ang kaibigan ko? May diin na pahayag ni Arthur. Napalingon naman dito sa Chin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba ang kaibigan ko? Cute siya. Mukhang matalino. So maybe yes? He's a womanizer. So what? Kaya ko siyang baguhin. Ganun mo siya kagusto? To the point na kaya mong tanggapin ang bad nature niya? That's absurd. It's love. Maligalig naman na wika ni Chin dito. Mas lalong sumama ang timpla ni Arthur. Matapos marinig ang naging pahayag ni Chin, kaya naman ay agad itong umakyat sa taas at padabog na isinara ang pinto. Napangisi naman si Chin dahil sa inasta ng lalaki. Kinagabihan, habang nasa sala, sina Mamita, Chin at Arthur ay nakarinig sila ng doorbell. Ako na ang magbubukas, sabi ni Arthur. Nang bumalik sa loob si Arthur, ay nakabusangot na ang mukha nito. O, sino ang bisita? Tanong ni Mamita. Subalit hindi na kailangan pang sumagot ni Arthur dahil sumulpot din kaagad sa kanyang likod si Noah na may dalang isang kumpol ng bulaklak. Sorry for visiting this night. Good evening, Mamita. Good evening, Chin. Naku, walang problema, iho. Pero ang ipinunta mo dito? Gusto ko sanang formal na ayain si Chin na lumabas. Namamanghang tumingin si Mamita kay Chin. Hindi siya pwede. Iho, bakit naman ikaw ang sumasagot? Ikaw na ba ngayon si Chin? Natatawang wika naman ng matanda. I think ayaw naman ni... Okay, let's date. Putol ni Chin sa sasabihin ni Arthur at nang aasar na tinignan ang lalaki. Really? Thank you, Chin. I promise, hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo sa akin. So let's go? Mamita, okay lang po ba na mauna na kami? Of course, Iha. Enjoy your date. Nagngingiti ang umalis ang dalawa habang di naman mabasa ang ekspresyon ng mukha ni Arthur. Arthur, what's wrong? Tanong sa kanya. Hindi mo dapat sila pinayagan, ma? At bakit? Chin is single at sa pagkakaalam ko,
Single din ang best friend mo. I don't care, ma. Dapat hindi mo pa rin sila pinayagan. Nagsiselos ka ba? Naiintrigang tanong nito. What? Ma, seriously? Ako? Magsiselos? That's impossible. Chill, I'm just asking you, anak. No need to overreact. I'm not overreacting, ma. Yung tanong mo kasi masyadong exaggerated. Okay, fine. Di ka na nagsiselos. Talagang hindi. Wika nito, sabay labas ng bahay. Narinig na lamang ng kanyang ina ang pagharurot ng kotse nito. Napailing-iling na lamang ang babae sa napagtanto. Makalipas ang halos 3 oras ay hindi pa rin naiuuwi ni Noah si Chin. Kaya naman ay pabalik-balik ang lakad ni Arthur sa kanilang sala habang naghihintay. Oh, nakabalik ka na pala, Arthur. Bakit hindi ka pa natutulog? Yeah. Kanina pa. Hindi kasi ako makatulog. Oh, okay. Sige, maiwan na muna kita dito dahil kailangan ko nang matulog. Inaantok na ako. Sige, ma. Good night. Wika nito at hinalikan ang pisngi ng ina. Nagpa siya si Arthur na kumuha na muna ng maiinom na alak habang naghihintay. At halos nakadalawang bote na siya nang marinig niya ang makina ng sasakyan. Agad siyang lumabas at bumungad doon ang magkayakap na sina Noah at Chin. Naistatwa siya sa kinatatayuan niya at nakaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib. Subalit nang makita niya na maglalapat na ang labi ng dalawa, ay agad niyang sinugod ang dalawa at sinuntok ang lalaki. What the? Inis na singhal ng lalaki sa kanya. Ano ba, Arthur? Saway naman ni Chin. Ano bang problema mo, pare? Kanina ka pa pala. Damn you, sabi naman ni Arthur. Pwede bang tumigil na kayo? Halika na sa loob, Arthur. Hila ni Chin sa lalaki. Nang tuluyan na silang makapasok, ay agad na inalis ni Arthur ang hawak sa kanya ni Chin. Ang landi-landi mo. Ganyan ka ba talaga? Kadesperado sa lalaki? Hindi na nakapagpigil pa si Chin at agad na sinampal ang lalaki. Alam ko nakikitira ako sa inyo, pero wala ka pa rin karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Totoo naman ah. Porket hindi kita pinapatulan, naghanap ka ng lalaki na papatol agad sa kagaya mo. Hindi ko lubos akalain na ganyan pala ang iniisip mo tungkol sa akin. Dahil yun ang pinapakita mo. Alam mo, walang patutunguhan ng pag-uusap na to. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Mapait na wika ni Chin at pagkatapos ay agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Pagpasok niya ay bigla siyang napaluha. Alam niyang may misyon lamang siya sa loob ng bahay. Pero alam niya sa sarili niya na nasasaktan siya sa pinagsasabi sa kanya ni Arthur. Sanay naman na siya makarinig ng ganon. Pero di niya alam kung bakit mas masakit pakinggan kapag galing ito kay Arthur. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Ano nang balita? Negative pa rin. Tandaan mo, 1 buwan lang ang binigay sa'yo na palugit. Kung gusto mo pang makita ng buhay ang nanay mo, ayusin mo ang trabaho mo. Nang hihinang napaupo si Chin sa kama. Kailangan niya nang mahanap ang kayamanang itinatago sa mansyon ni na Arthur. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa kanyang ina. Kaya naman, nang masigurado niyang tulog na ang mga tao sa mansyon, ay agad siyang nagtungo sa likod bahay at muling ipinagpatuloy ang naunsyamin niyang paghuhukay noong nakaraan. Ang sabi ng kanyang boss ay nasa likod bahay lamang nakalibing ang kayamanang pinapahanap nito at ang kailangan lamang niyang gawin ay ang maghukay ng maghukay hanggang sa matagpuan niya ito. Subalit inabot na lamang siya ng ulan at halos 3 oras
Sa paghuhukay ay walang senyales na may nakalibing doon. Nang mapansin niya na malapit ng mag-umaga, ay nagdesisyon na lamang siya na bumalik na sa kanyang kwarto at magpahinga. Kinabukasan, 11:00 na ng umaga, subalit hindi pa rin bumababa si Chin para mag-agahan. Kaya naman di mapalagay si Arthur kung masyado nga bang nagalit sa kanya ang babae. Pinagsisihan na niya ang mga sinabi niya kagabi at inaamin niya na nadala lamang siya sa bugso ng damdamin kaya nangyari ang mga nangyari. "Chin," katok niya sa pinto. "Chin," ulit niya, subalit wala pa rin siyang natanggap na sagot. "Chin, papasok ako ah," paalam niya bago binuksan ng pinto. Nagtatakang pinagmasdan ni Arthur ang likod ni Chin habang balot na balot ng kumot. "Ayos ka lang ba?" tanong niya bago nilapitan ng babae. "Nilalagnat ka," naaalarmang sigaw ni Arthur bago tuluyang ginising ang babae. "Ano ba?" walang lakas na sabi nito. "You need to eat para makainom ka ng gamot." "Okay lang ako. Kailangan ko lang ipahinga to." "Chin, wag na makulit ang ulo. Kailangan mong uminom ng gamot para maging maayos na ang pakiramdam mo." Nang hihina man, ay pinili na lang na sundin ni Chin ang lalaki. Lalo na dahil hindi rin naman ito titigil hanggat hindi ginagawa ang gusto nito. "Open your mouth." Seryosong saad nito habang nakatutok ang kutsara na may lamang lugaw sa bibig niya. Anong ginagawa mo?" takang tanong ni Chin. "Susubuan kita." Simpleng saad ng lalaki. "Arthur, may sakit ako pero hindi ako lumpo." Inis naman na wika ni Chin. Muli kasing pumasok sa kanyang isip ang mga pinagsasabi ng lalaki sa kanya kagabi. "Please, huwag ka nang makulit." "At huwag ka na rin magkunwari na may pakialam ka sa akin." Nang hihinang saad ni Chin bago muling napahawak sa kanyang ulo. "I told you, kahit ngayon lang, palipasin mo muna ang galit mo. Hayaan mo kung alagaan ka." Hindi na nagprotesta pa si Chin dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Natulog na lamang siya para naman kahit papaano ay mabawasan ang interaksyon nila ni Arthur. 11:00 na ng gabi nang magising si Chin. Nakita niyang natutulog sa upuan si Arthur. Kaya naman napatitig siya dito. Kung iba lang sana ang sitwasyon nila, malaki ang posibilidad na mahulog siya sa lalaki. Lalo na sa kabaitang taglay nito. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin at marahang tumayo sa higaan. Medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. "Anong ginagawa mo dito? Baka lamigin ka." Napatalon si Chin dahil sa biglaang tinig na nagmula sa kanyang likuran. "Sorry, nagulat ba kita?" "Pwede ka nang bumalik sa kwarto mo, Arthur. Medyo maayos na ang pakiramdam ko." "Babalik ako sa kwarto kapag wala ka ng sakit." "Huwag kang mag-alala, Arthur. Maayos naman ang pakiramdam ko." Formal na wika niya bago muling tinalikuran ang lalaki. Alam niyang kailangan niyang akitin ng lalaki pero hindi niya pa makakaya ito ngayon dahil aaminin niyang masama pa rin ang loob niya sa mga salitang binitawan ng lalaki tungkol sa kanya. "I'm sorry," wika nito, subalit hindi siya pinansin ni Chin. Lumapit ito sa kanya at niyakap ito mula sa likod. "Alam ko nasaktan kita sa mga sinabi ko kagabi. Alam ko rin na hindi matatanggal ng sorry ang talim ng mga salitang sinabi ko." "Huwag ka na magpaliwanag, Arthur. Di ko naman yan deserve." "I'm sorry, Chin. I really do." "Umalis ka na muna dito, please." Naluluha na saad niya. "I can't. Gusto ko palaging malapit sa'yo. Gusto ko
Mas higit pa rito ang lapit nating dalawa. Garalgal ang boses na wika ni Arthur habang hinahalikan ang batok ni Chin. Pilit na iniiwas ni Chin ang kanyang leeg sa lalaki. Subalit habang nagpapatuloy ang mga halik sa kanya ng lalaki, ay unti-unti na ring gumuguho ang bakod na iniingatan niya. Kinaumagahan ay naunang nagising si Chin. Nakadagan sa kanyang tiyan ang maskuladong braso ng lalaki. Napaluha siya matapos mapagtanto ang nangyari. Chin, are you okay? Nag-aalalang wika ni Arthur matapos itong magising. Chin, nasaktan ba kita kagabi? Ang tanga-tanga ko. Pumayag ako sa nangyari sa atin. Mali to, Arthur. Maling-mali. Paano magiging mali, Chin? Mahal kita at handa kitang pakasalan. Hindi mo naiintindihan, Arthur. Hindi pwedeng magpatuloy ang nararamdaman natin. Nararamdaman natin? Ibig sabihin nito, mahal mo rin ako? Itanggiman ni Chin, alam niya sa sarili niya na mahal na nga niya ang lalaki. Oo, pero kailangan ko nang ihinto ang kahibangang ito. Hindi kahibangan ng pagmamahalan. Pero, mahal mo ko, di ba? Arthur. Chin, mahal mo ko, di ba? Mahal na mahal, Arthur. Kung ganon, girlfriend na kita at hindi ka na pwede pang tumanggi. Ngiti ni Arthur at mabilis na niyakap si Chin habang si Chin naman ay magkahalong saya at takot ang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagdesisyon na sila na bumaba na sa kusina upang kumain. You want bacon? Umiling naman si Chin. How about eggs? Ako na, Arthur. Kaya ko namang kumuha ng pagkain ko. Fine, but can I get a morning kiss from my girlfriend? Namula naman ang pisngi ni Chin sa sinabi ng lalaki. Subalit hinalikan niya rin ang lalaki na agad na ikinagulat ng kararating pa lang na mamita. Arthur? Chin? What is the meaning of this? Oh my God, don't tell me. You and Chin are. Chin is already my girlfriend, ma. Putol ni Arthur sa sasabihin ng ina. OMG, I'm so happy for you, son. Finally, magkakaroon na ako ng apo. Maligayang sigaw nito. Napaubo naman si Chin sa narinig. Ma, masyado pang maaga para dyan. Kaya wag mo namang tinatakot si Chin. Nako iha, pasensya ka na. Natutuwa lang talaga ako. Pero okay lang naman kung tototohanin niyo ang sinabi ko. Alam mo naman matanda na rin ako kaya gusto ko na rin magkaapo. Ma, pigal ni Arthur dito habang hinihilot ang sentido. Huwag mong i-pressure si Chin. Kapag ako talaga iniwan yan, I can't forgive you. Masyado ka namang OA anak. O siya sige, maiwan ko na muna kayo dyan para sa lovey-dovey niyo. Hindi pumunta sa opisina si Arthur ng araw na yon at buong maghapon lamang silang nagbanding ni Chin. Kinagabihan. Sige na, magpahinga ka na. May trabaho ka pa bukas. I can't sleep na hindi ka katabi. Nakangusong saad nito. Arthur, hindi pa tayo ang mag-asawa. Kaya hindi tayo pwedeng magtabi. Humahalakhak naman na wika ni Chin. Then let's get married tomorrow. Ano ka ba naman? Matulog ka na nga. Tulak niya sa lalaki, papasok sa kwarto nito. Naglakad na rin siya pabalik sa kanyang kwarto. Nakangiti siya nang mahiga sa kanyang kama. Hindi niya akalain na makakaramdam pa siya ng ganitong kasiyahan. Subalit habang iniisip niya ang mga susunod na araw na magkasama silang dalawa ni Arthur, ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Maligayang sagot niya dito. Mukha yatang nakakalimot ka na sa misyon mo, Greta. Hindi siya nakapagsalita matapos marinig ang boses nito.
May 3 araw ka na lang para gawin ang pinapagawa ko sa'yo. Sa oras na hindi mo yun magawa, mamamatay ang nanay mo. Parang awa mo na po. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Pwes bawas-bawasan mo ang landi mo at gawin mo ang misyon. Tandaan mo, alam ko lahat ng kilos mo dyan. Nanginginig na ibinaba ni Chin ang cellphone matapos ang tawag. Natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kaligtasan ng kanyang ina. Kinaumagahan habang nag-uumagahan. Chin, may kailangan kaming puntahan na meeting ni Arthur ngayon hanggang sa makalawa. Itatanong ko lang sana kung gusto mo bang sumama? Oo nga pala, Chin. Gusto ko sana na sumama ka para hindi ka naman mag-isa dito. Wika naman ni Arthur. Nako, hindi na po. Dito na lang ako sa bahay para naman may tao rito habang wala kayo. Sigurado ka ba? Wala ka ditong kasama, kaya nag-aalala ko. Okay lang talaga ako, Arthur. Really. Fine, pero always mo akong i-update ha? Yes, I will. Naku, ganyan ka pala ma-inlove anak? Halakhak ng ina. Ma, nagbabantang tinig nito. Fine. Let's go na. We need to catch our flight. Bye, Chin. Love you. Paalam naman ni Arthur sa babae at hinalikan nito. Mabilis na nakaalis ang mag-ina, kaya naman ay naiwan namang mag-isa si Chin. Hello? Wala sila ngayon dito. Hindi ko mahahanap ng mag-isa ang pinapahanap mo kung ako lang mag-isa ang gagawa. Magpadala ka ng tauhan mo dito para ngayong araw ay mahanap na agad ang kayamanan. Seryosong wika niya sa kausap. Sige, magpapadala ako ngayon din. Siguraduhin mo na makukuha mo na ang pinapahanap ko. Makalipas lamang ang halos 30 minuto ay dumating na ang 5 lalaki na pinadala ng boss ni Chin. Saan tayo magsisimula? Tanong ng isa sa kanila. Sa likod, narinig ko na doon ipinatago ng ama ni Arthur ang hinahanap ng kayamanan ni boss. Sige, magsisimula na kami. Bilisan niyo ang paghuhukay. Dapat bago magdilim ay nakuha na natin ang kayamanang tinutukoy ni boss. Sige. Pagkatapos ng naging pag-uusap ay agad na nagsimula sa paghuhukay ang mga ito. At nang sumapit ang 7:00 ng gabi ay tuluyan na nilang nahanap ang baol na naglalaman ng kayamanan. Greta, nahanap na namin. Masayang wika ng lalaki. Sige, ihanda niyo na at aalis na tayo kagad. Sigaw naman ni Chin. Habang naghahanda ng mga gamit si Chin sa pag-alis, ay bigla niyang narinig si Arthur. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Agad na bumaba si Chin upang tignan ang sitwasyon sa baba. Chin, diyan ka lang. Delikado ang mga taong ito. Tatawag ako ng pulis. Sigaw sa kanya nito nang makita siya na pababa ng hagdan. Naalarma naman ang mga lalaki sa sinabi ni Arthur, kaya naman ay agad nilang sinugod ang lalaki. Nakapanlaban naman si Arthur, lalo na at trained din siya sa pakikipaglaban. Tama na yan, Marcos. Umalis na tayo. Sigaw ni Chin na naging dahilan ng pagkatigil ni Arthur. Chin, anong ibig sabihin nito? Subalit bago pa man makasagot si Chin, ay agaran ng nasaksak si Arthur ng lalaki. Arthur! Bakit mo yun ginawa, Marcos? Trabaho lang. Simpleng saad nito. Napaluhod naman si Arthur matapos siyang masaksak. Tumakbo palapit sa kanya si Chin. Arthur, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari, Chin? Kasama mo ba sila? Garalgal na boses ni Arthur. Greta, halika na. Parating na ang mga parak. Hindi siya pinakinggan ni Chin. Bagkus ay mas niyakap niya si Arthur.
Kaya naman ay napagdesisyonan ng mga lalaki na hilahin na palayo si Chin doon. "Chin!" Sigaw naman ni Arthur nang makita na sinasama na ng mga lalaki ang babae. Patuloy lamang ang pagsigaw niya hanggang sa nawalan na siya ng malay. "Hindi niyo dapat siya sinaksak!" Sigaw ni Chin nang makarating na sila sa hideout ng boss nila. "Nanlaban siya, Greta. Kaya anong gusto mong mangyari ha? Kami ang masaksak?" "Tumakas na lang sana tayo, gaya ng sabi ko. Hindi kasi kayo nakikinig." "Huwag mo akong masigaw-sigawan, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang palpak dahil sa maling impormasyon mo." "Anong maling impormasyon ang sinasabi mo?" "Hindi ba sabi mo, walang tao sa mansyon? Kaya nagpadala si boss ng tao doon, hindi ba? Kaya bakit nandun ang lalaking yun?" "Hindi ko din alam." "Ang sabihin mo, balak mo kaming traidorin." "Hindi yan totoo, Marcos." "Traidor ka." "Sinong traidor?" Biglang tanong ng kakapasok pa lang na lalaki. "Boss," sabay-sabay naturan ng mga lalaki, sabay yuko ng ulo. "Sino ang traidor?" Ulit nito. "Si Greta po, sir. Sabi niya walang tao sa mansyon. Pero may dumating na lalaki kanina, kaya muntik nang mapurnada ang mga plano." "Tahimik!" Madagundong na sigaw ng kanilang boss. "Greta, totoo ba ang sinasabi ni Marcos?" "Hindi ko din alam kung bakit biglaang umuwi si Arthur kanina. At isa pa, hindi ba't nakuha naman ang dapat makuha? Kaya ano pang inaangal niyo?" "Pipilitin kitang paniwalaan dahil natapos mo naman ang misyon mo." "Ngayon pwede niyo bang pakawalan ng nanay ko? Pwede niyo na ba kaming hayaan na mamuhay ng payapa?" "Sige, pero wag mo na ulit hahayaang mag-cross pa ang landas natin. Dahil hinding-hindi ka na makakawala pa kung sakali man." "Ilabas niyo na ang nanay ko para matapos na ang usapang to." Napangiti ng pagak ang lalaki at matapos nito ay sinenyasan ang tauhan niya. Maya-maya lamang ay pumasok ang isang tauhan kasama ang nanay ni Greta. "Greta!" Iyak ng babae. "Nay!" Wika niya rin, sabay yakap sa kanyang ina. "Sinaktan ka ba nila? Umalis na tayo, anak, halika na." Umiiyak na turan nito. Sinuliyapan ni Greta ang mga tao sa loob bago nagpa siyang lumabas kasama ang ina. "Magpapakalayo-layo na tayo, Nay, ha? Mamumuhay tayo ng masaya ng magkasama." "Mahal na mahal kita, anak." "Mahal na mahal ko rin po." Bago pa man matapos ni Greta ang sasabihin, ay magkakasabay na putok ng barel ang narinig niya at nakita niya na lang ang kanyang ina na nakahandusay sa damuhan. "Nay?" Naguguluhang wika ni Greta. Nakarinig siya ng tawanan sa di kalayuan. "Akala mo hahayaan ka namin na makapagbagong buhay habang kami hindi makaalis-alis sa sindikatong ito?" "Asa ka, Greta?" Dumadagundong na wika ni Marcos. "Napakawalang hiya mo, Marcos." "Talagang walang hiya ko, Greta. Siguro nga nagtagumpay ka na makaalis sa grupo. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ka makakaalis ng buhay dito. Papatayin kita." "Anak," nanghihinang saad ng nanay niya. Kaya naman ay muling napunta dito ang atensyon niya. "Nay, kapit ka lang, ha? Tumakas ka na, anak. Iwan mo na ako dito. Tutal hindi naman na ako aabot pa sa ospital kung sakali." Nanghihinang saad nito. "Nay, hindi kita kayang iwan dito." "Kayanin mo, anak. Ipangako mo na. Gagawin mo ang mga pangarap mo. Mamumuhay ka ng masaya at payapa." Dahan-dahan na wika nito bago tuluyang nawalan ng malay. "Nay! Punyeta ka, Marcos! Papatayin kitang, gago ka!" "Lumabas ka kung kaya mo. Puro ka lang dada." "Mamatay ka na!" Sigaw ni Greta.
Matapos paluin ng 2x2 na kahoy ang lalaki. Natumba ito sa lupa, subalit bigla namang nagpaputok ng barel ang kasama nito na siyang tumama sa tiyan ni Greta. "Huli ka!" sigaw ng lalaki, sabay halakhak ng malakas. "Hayop ka!" iyak niya habang iniinda ang kanyang sugat. "Diba sabi ko naman sa'yo, mamamatay ka muna bago ka makalaya sa sindikatong ito. Handa ka na bang mamatay?" Nanlilisik na tingin ang itinuon sa kanya bago itinutok ang barel kay Greta. Napapikit na lamang si Greta habang unti-unting tinatanggap ang kanyang magiging kapalaran. "Hoy, ano yan?" Nabuhayan ng loob si Greta matapos marinig ang isang tinig ng lalaki. "Mga parak, takbo na!" sigaw ng isa sa kasamahan ni Marcos. "Babalikan kita, Greta, tandaan mo yan." Matapos nitong sabihin, ay sabay na nagsitakbuhan ang mga ito palayo. "Miss, ayos ka lang ba?" Agad na lumapit ang lalaki sa kanya, subalit nataranta nang makita na duguan si Greta. "May tama ka." "Pakiusap, pakitignan ng nanay ko." Nanghihinang saad niya bago mawalan ng malay. Kinaumagahan, dahan-dahan na nagmulat si Greta. Bumungad sa kanya ang lalaking tumulong sa kanya kagabi. Nasa puting kwarto siya at dinig na dinig niya ang mga makina. Kaya naman ay nasisiguro niyang nasa ospital siya. "Maayos na ba ang pakiramdam mo?" tanong nito sa formal na boses. Si nanay. Natahimik ang lalaki at hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Sir, ayos naman ho si mama, diba?" Kinakabahang ulit niya. "Pasensya na, miss. Sinubukan kong itakbo ang nanay mo sa ospital pero hindi na siya umabot." "Baka nagkakamali ka lang po," tanong niya habang pinipigilan ang pagluha. "I'm sorry." Hindi. Sabi niya, sabay kaming mamumuhay ng masaya at tahimik. Kaya paano na ako ngayon?" Utal-utal na wika niya habang mabilis na inalis ang mga nakakabit sa kanya na dextrose. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at nagtatakbo sa rooftop ng ospital. Tumayo siya sa pinakadulong parte noon at iniisip na tapusin na lang ang kanyang buhay. "Miss, huwag mong gagawin yan," sigaw ng lalaki sa kanya matapos siya nitong masundan. "Sa tingin mo ba matutuwa ang nanay mo kapag nalaman niya ang gagawin mo?" "Siya lang naman ang rason kung bakit ako lumalaban. Ngayong wala na siya, ano pa ba ang dahilan para mabuhay?" "Buntis ka. Ang bata ang gamitin mong rason para mabuhay." Nagugulat na napatingin si Greta sa lalaki. "Buntis ako?" Di makapaniwalang pahayag niya. "Oo, nung tulog ka pa, dumating kanina ang doktor para ipalamang sitwasyon mo at doon niya sinabi na nagdadalang tao ka." Nagugulat na pinagmasdan ni Greta ang kanyang tiyan. Napaatras siya ng konti dahilan ng biglaan niyang pagkahulog. Napasigaw siya dahil dito. Buti na lamang at mabilis na nakatakbo ang lalaki. Agad siya nitong nahawakan. "Kumapit ka!" "Huwag mo akong bibitawan, parang awa mo na." Pagsusumamo ni Greta. "Hihilahin kita pataas, kumalma ka lang ha. 1, 2, 3. Tuluyan na ngang naiangat ng lalaki si Greta. "Ligtas ka na." Salamat sa'yo." "Halika na, bumalik na muna tayo sa kwarto mo para makapag-usap tayo ng maayos." Inalalayan siya ng lalaki hanggang sa nakaabot na sila sa kwarto nito. Maingat siya nitong pinaupo sa kama. "Salamat sa'yo. Nakakahiya na. Ikaw pa na hindi ko kakilala ang tumulong sa akin ngayon. Pero ano nga pala ang pangalan mo?"
Ako si Ricardo Fernandez, isa akong pulis. Kaya naman nang nakarinig ako ng putok ng baril ay agad kong hinanap ang pinanggalingan nito. At doon kita nakita na tinututukan ng baril. Siguro kung hindi ka dumating, patay na ako. Salamat sa iyo ah. Tungkulin ko yon, Miss Greta Hima. Ano na ang plano mo ngayon? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Siguro, maghanap na muna ako ng trabaho o maghahanap ng pwedeng tirahan. Kaso ang problema, wala rin naman akong pera para mangupahan. Problemadong saad niya. Kung gusto mo, maaari kang manatili sa bahay ko. Tsaka wag mo na ring isipin ang bayaran dito sa ospital dahil naayos ko na rin. Naku, nakakahiya naman sa'yo at sa pamilya mo kung doon ako titira. Wala kang dapat ikahiya dahil ako naman ang nagpresenta. At isa pa, mag-isa na lang din naman ako sa bahay na yon. Pero, wala nang pero, doon ka na sa bahay tumira. Pwede kang maglinis sa bahay para hindi ka mahiya. Salamat ha, Ricardo. Napakadami mo nang naitulong sa akin. Walang anuman. Natapos ang naging pag-uusap nila ng araw na yon. At makalipas nga ang 3 araw ay tuluyan ng nakalabas ng ospital si Greta. Ito ang bahay ko, pasok ka. Maligayang wika ng lalaki. Pasensya ka na ha, medyo maliit lang to kumpara sa ibang bahay. Tugtong nito. Naku, ano ka ba? Ang ganda nga nitong bahay mo eh. Maliit man pero malinis at organisado ang mga gamit. Nga pala, nasaan na ang mga magulang mo? Wala na sila. 1 taon na silang patay. Naku, pasensya na. Hindi, ayos lang. Masakit man pero alam ko na mas maayos na ang kalagayan nila ngayon sa langit. Kasama ang asawa at anak ko. May asawa at anak ka? Oo. Nasaan na sila? Ay, pasensya na. Masyado na ata akong tsismosa. Iniwan na nila ako. Pinangarap namin na magkaroon ng masayang pamilya ng asawa ko. Kaya naman noong nagbuntis siya, sobrang saya namin. Subalit hindi ko inasahan na yung sanang pinakamasayang araw sa buhay ko ay magiging isang bangungot. Hindi nakayanan ng asawa ko ang panganganak. Kaya naman ay binawian siya ng buhay habang pinapanganak ang anak ko. Anong nangyari sa bata? Naipanganak naman siya ng asawa ko. Pero dahil nga kulang sa buwan ay nagkaroon ito ng komplikasyon at paglipas ng 3 araw ay tuluyan na ring binawian ng buhay. Buti nakayanan mo. Nalulungkot na saad ni Greta. Kailangan kong kayanin. Sana maging kagaya mo rin ako katatag. Napangiti na lamang ang lalaki sa kanya. Magpahinga ka na muna, Greta. Masama sa buntis ang napapagod. Hinatid na nga siya ni Ricardo sa kanyang magiging kwarto. Salamat ng marami, Ricardo. Wala yon. Basta kung saan ako makakatulong, sabihin mo lang. Kapag nagutom ka, nandyan lang ang pagkain sa ref. At kung may gusto kang ipabili, huwag kang mahiya na magsabi. Sige, salamat. Mauna na rin ako ha. May duty pa ako mamayang 9:00. Mag-ingat ka, Ricardo. Pagkatapos magpaalam ng lalaki, ay pumasok na sa kwarto si Greta. Napahinga siya ng malalim at inaalala ang nangyari noong mga nakaraang araw. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Kamusta na kaya ang tatay mo, anak? Sigurado akong galit siya sa akin. Pero naiintindihan ko naman. Niloko ko siya. At siguro, pakiramdam niya, ginamit ko lamang siya para mapagnakawan sila. Pero maniwala man siya sa hindi, mahal na mahal ko siya. At ikaw, mahal na mahal din kita, anak. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng maayos na buhay. Napangiti siya habang marahang dinadama ang kanyang tiyan. Kapit ka lang ha, dahil ikaw na lamang ang tanging dahilan kung bakit pinipili kong lumaban. Matapos niya itong sabihin, ay nagdesisyon na siya
na matulog na muna dahil tila nakaramdam siya ng hilo. Kinagabihan, "Greta, nandito na ako," tawag ni Ricardo pagkarating nito galing sa trabaho. "O, nandito ka na pala. Halika, kain tayo. Nagluto ako." "Greta, dapat hindi mo na inabala ang sarili mo. Baka napagod ka." "Naku, hindi naman sa akin bago ang mga gawaing bahay. Kaya ayos lang." "Kahit na, iba na ngayon, buntis ka." "Hindi pa naman malaki ang tiyan ko, kaya wag ka na mag-alala. Halika na, kain na." Sinunod naman ng lalaki sa Greta. "Masarap ba?" "Pwede na," nang aasar na wika ni Ricardo. "Asus, nasarapan ka eh," halakhak ni Greta. Masayang naghapunan ang dalawa ng gabing yon at simula sa araw na yon ay naging maayos ang samahan nila ni Ricardo. Wala itong sawa sa pag-alalay kay Greta, lalo na nang tuluyan na itong nanganak. "Kamukhang kamukha ni ang tatay niya," naluluhang pahayag ni Greta matapos na mahagkan ang bagong silang na bata. "Nakuha niya ang mga mata mo, Greta." "Papalakihin ko siya ng maayos. Sisiguraduhin ko na hindi siya kailanman masasaktan ng kahit na ano." "Natin, Greta. Palalakihin natin siya." Wika naman ni Ricardo habang tinitignan ang sanggol. Makalipas ang ilang taon, "Mama, I want to go there." Makulit na pahayag ng bata habang may tinuturo. "Later anak ha. Kailangan munang bumili ni Mama ng mga gamit mo for school." Wika naman ni Greta habang abala sa pamimili ng mga gamit. "Mama, I want to go na." "Just give me a second, okay?" Nang sa wakas ay nakapili na si Greta ng mga bibilhin ay agad niyang nilingon ang kanyang anak. Subalit laking gulat niya nang wala na sa dating pwesto nito ang bata. "Ark? Where are you? Ark?" Kinakabahang tawag niya. "Ate, may nakita po ba kayong bata na ganito kataas? Tsaka maputi?" Tarantang tanong niya sa mga tao roon. Subalit paulit-ulit lamang na iling ang naging sagot nito sa kanya. "Ark? Anak?" Umiiyak na saad niya. 30 minuto siyang nagpaikot-ikot sa lugar. Nagtanong na rin siya sa mga guards, pero wala siyang napala. Kaya naman ay agad na niyang tinawagan si Ricardo. "Hello? Nakapamili na ba kayo ng gamit?" "Ricardo?" Atungal niya dito. "Bakit ka umiiyak? Anong nangyari?" "Si Ark. Nawawala si Ark." "What? Paano? Bakit?" "Paglingon ko wala na siya sa likod ko. Kasalanan ko to, Rick. Kasalanan ko." "Kumalma ka, okay? Pupuntahan kita dyan at hahanapin natin ng bata." Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating nga si Ricardo. "Rick, kailangan nating mahanap si Ark. Baka kung anong mangyari doon." "Hingang malalim, okay? You need to calm down para mahanap natin si Ark." "Dapat mas binantayan ko siya." "Mahahanap natin si Ark. Don't worry. Magiging ligtas siya. Now, kailangan na muna nating pumunta sa CCTV office." Napatango na lamang sa kanya si Greta. "Ito po sir, ang copy ng CCTV ngayong araw. Pwede mo po i-check baka sakaling namataan ng bata." Wika ng tauhan doon. Pinanood nilang dalawa ang kuha ng kamera. At doon nga ay nakita nila na naroon ang bata sa toy store kasama ang isang lalaki. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil nakatalikod ito. Agad-agad na nagtungo si Greta roon. "Ark!" sigaw niya nang makita ang bata. Kumakain ito ng ice cream. "Bakit ka umalis na hindi nagsasabi sa akin, ha?" Yakap niya sa anak. Gustuhin man niyang magalit ay hindi niya magawa, lalo na kapag nakikita ang mukha ng bata. "Mama, look! He bought
me ice cream and these toys. Napalingon si Greta sa lalaking tinuturo ni Ark. Arthur? Nagugulat na tanong ni Greta. Long time no see. Formal na pahayag nito. Tatay! Biglang sigaw ng bata. Kaya naman ay nagkatinginan sina Arthur at Greta. Hey kiddo, bakit ka umalis kanina ha? Nag-alala kami sa'yo. Malambing na wika ni Ricardo. I want toys po kasi. Next time, magsabi ka ha? Okay po, tatay. Nakangiting wika ng bata. Tumikhim naman si Arthur, kaya napabaling ang tingin ni Ricardo dito. Ikaw ba ang nakakita kay Ark? Salamat ah. Next time, bantayan niyo ng maayos ang anak niyo. What if hindi ako ang nakahanap sa anak niyo? There's a big possibility na mapahamak siya. That's so irresponsible of you. Tila ng uuyam na saad nito habang titig na titig kay Greta. Wala kang karapatan para sabihan na irresponsable kami dahil wala kang alam. Nang hahamon na sagot ni Ricardo. Rick, tara na. Singit ni Greta nang mapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Salamat ulit. Wika niya kay Arthur. Hinila na ni Greta sina Ricardo at Ark dahil kapwa itong nakatitig pa kay Arthur. Ang yabang ng lalaking yun. Naiinas na wika ni Ricardo habang naglalakad. Hayaan mo na lang siya. Kung hindi mo napigilan, malamang sa malamang, nabigwasan ko na yun. Tinitigan niya si Greta dahil hindi ito nagbigay ng pahayag sa sinabi niya. Pansin niya din ang pagkakabalisa nito. Greta, ayos ka lang ba? Natakot ka ba sa lalaki? Huwag mo nang isipin ang sinabi niya. Ricardo, siya ang tatay ni Ark. Mahinang pahayag niya. Napahinto naman sa paglalakad si Ricardo. Yung lalaki kanina? Alam ba niya na anak niya si Ark? Seryosong pahayag nito. Hindi niya alam. Hindi niya rin alam na nagbuntis ako. Pero natatakot ako na kapag nalaman niya, kunin niya sa akin si Ark. Lalo na at may atraso ako sa pamilya niya. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Greta. Huwag ka mag-alala, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pero paano kung... Basta kasama niyo ko, walang mangyayaring masama, okay? Napatango na lamang sa Greta sa lalaki at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakauwi na rin sila sa bahay. Mama, ang ganda nitong toy na binili ng handsome guy sa mall. Matinas na wika ng bata. Anak, next time, huwag ka nang hihiwalay kay mama ha? Kasi baka next time, makuha ka ng mga bad guy. Gusto mo ba yun? Pero mabait naman kanina yung handsome guy. Kahit na anak, promise me na hindi mo na to uulitan, okay? Okay po, Mama. Promise, hindi na po ako uulit. Nakangiting turan ng bata. Napangiti naman si Greta dahil dito at agad niyang niyakap ng mahigpit ang bata. Kinabukasan. Ingat ikaw dito, okay? Be a good boy. Wika ni Greta sa anak dahil ito ang unang araw ng pasok nito sa paaralan. Nasa unang baitang pa lang ito. Yes, Mama. I will make you proud. Masiglang saad nito. Okay, pasok ka na ha. Wait for me later. Ako ang susundo sa'yo. Pagkatapos niyang maihatid ang bata sa paaralan, ay didiretsyo na sana siya sa opisina nila. Ngunit napatigil siya matapos maalala na naiiwan nga pala niya ang mga papeles sa kanilang bahay. Nagdesisyon siya na balikan ito, lalo na at kailangan ito sa trabaho niya ngayon dahil magpapalit na ang may-ari nito. Pagkarating niya sa bahay ay napansin niya na bukas ang pinto, kaya naisip niya na baka bumalik din
si Ricardo. Ricardo, kala ko ba kailangan maaga ka ngayon? Tanong niya habang papasok sa pinto. Wala siyang nakuhang sagot sa lalaki. Bakit hindi ka sumama sa... Hindi na naituloy pa ni Greta ang sasabihin dahil sa pag-angat ng kanyang tingin ay ang galit na mukha ni Arthur ang bumungad sa kanya. Arthur? Anong ginagawa mo dito? Natatarantang tanong niya. Ako nga ang dapat magtanong sa'yo niyan. Dapat ay nasa kulungan ka ngayon dahil sa ginawa mo sa amin. Pero heto ka, nakikipagbahay-bahayan sa lalaki mo. Arthur, alam kong huli na ang lahat pero sana ay patawarin mo ako sa nagawa ko noon. Walang puwang ang pagpapatawad sa puso ko ngayon, Greta. Your sorry is long overdue. Arthur, hintayin mo lang ang parusang nararapat sa'yo. Hindi pa tayo tapos, Greta. Nagbabantang turan nito bago mabilis na umalis sa bahay. Napaupo naman si Greta matapos ang naging tagpo. Natatakot siya sa maaaring gawin ng lalaki. Natatakot siya dahil baka pag nalaman nito na may anak sila ay gamitin nito ang bata para parusahan siya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Hello? Greta, nasan ka na? Paparating na daw ang bagong CEO. Papunta na ako. Sagot niya dito bago ibinaba ang tawag. Hinalma na muna niya ang sarili bago mabilis na kinuha ang mga naiwan niyang papeles at pagkatapos ay agad na naghanap ng masasakyan papunta sa opisina. Buti at nakaabot ka. Kinabahan ako sa'yo. Ayaw pa naman daw nun ng late. Bakit ka ba kasi natagalan? May naiwan akong mga papeles. Naku, ayan na siya. Good morning po, sir. Sabay-sabay na wika nila. Wala sa wisyo ang isip ni Greta ng mga oras na yun. Kaya naman ay hindi na siya nag-abala pa na tignan ang mukha ng CEO. Good morning, everyone. Napatingin si Greta sa nagsalita. Nagtagpo ang mga mata nila. Napangisi ang lalaki sa naging reaksyon ni Greta. As your new CEO, ang gusto ko lang ay ang integrity, honesty, at ayaw na ayaw ko sa mga sinungaling at manluloko. Formal na wika nito habang nakatitig sa kanya. Gustong maluha ni Greta ng mga oras na yon, subalit pinigilan niya upang hindi siya mapansin ng mga kasama niya. Okay, back to work everyone. Wika nito bago dumiretso sa kanyang opisina. Napaupo si Greta sa kanyang upuan. Greta, tawag ng isang tauhan. Kailangan ka daw ni sir. Nanginginig na naglakad si Greta patungong opisina. Sir, pinatawag niyo po ako. You are fired. Simple nitong saad. Excuse me, sir? You are fired. Ulit nito sa sinabi kanina. Sir, hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, tanggal ka na sa trabaho. Kaya ano pang ginagawa mo dito? Lumayas ka na sa harapan ko. Hindi naman ho ata tama na tanggalin niyo ko sa trabaho ng walang dahilan. Malakas ang boses na pahayag niya. Really? Alam kong galit ka sa akin, pero wag mo naman sana akong personalin. I have all the reason to fire you, Miss Greta Hima. Kaya wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Anong pwede kong gawin para hindi mo ko tanggalin sa trabaho? Napangisi ang lalaki sa kanya. Sleep with me. Nanlaki ang mga mata ni Greta sa sinabi ng lalaki. How could you think na kaya kong ibenta ang sarili ko para sa trabahong to? Nanggagalaiting sigaw niya. Hindi mo ba ginawa dati? I quit. Hindi mo na ako kailangang sasantihin dahil aalis na ako dito. Then go. Hindi ka kawalan at pwede kang palitan kahit anong oras. Basura ka lang sa kumpanyang to. Hindi na nakayanan pa ni Greta ang panlalait sa kanya.
Kaya naman ay mabilis niya itong nilapitan at malakas na sinampal. Wala kang alam sa mga nangyari. Kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Sigaw niya at mabilis na umalis doon. Umiiyak siyang umuwi ng bahay. Buti na lamang at wala roon si Ricardo dahil sigurado siyang hindi siya nito titigilan sa pagtatanong kung anong nangyari. Maya-maya ay naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya. Hello? Hello po? Ito po ba ang nanay ni Arkima? Ito nga po. Bakit po? Kinakabahang tanong niya. Ako po ang guro ni Ark at dinala po namin sa ospital ang anak niyo. Naaksidente po kasi siya kanina sa room at nabagok ang ulo. Natatarantang wika ng guro. Ano po? Saang ospital niyo siya dinala? Sa St. John's po. Papunta na ako. Please pakimonitor muna ang anak ko ha. Matapos niyang ibaba ang tawag, ay agad niya ring tinawagan si Ricardo. Rick, si Ark nasa St. John's. Anong nangyari? Hindi ko din alam. Papunta na ako doon. Sige, susunod ako. Agad na nagtungo si Greta sa ospital. Ma'am, ano po bang nangyari? Ang ayos-ayos ng anak ko na iniwan ko sa silid niyo. Ma'am, ako na po ang humihingi ng dispensa sa nangyari. Iniwan ko kasi saglit ang mga bata dahil ipinatawag ako sa principal's office. Pero noong pagbalik ko, nagkagulo na ang mga bata at nakita ko ng duguan ng ulo ni Ark. Walang malay. Anong magagawa ng dispensa niyo kung may nangyaring masama sa anak ko? Greta, kumalma ka lang ha. Wika ng kararating pa lang na si Ricardo. Pasensya na ho talaga. Nakayukong saad ng guro. Sige na ma'am, doon na muna ho kayo dahil hindi huhupa ang galit ni Greta hanggat hindi magiging maayos ang anak namin. Umalis naman kalaunan ang guro. Tahan na Greta, alo niya sa babae habang niyayakap ito. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas na ang doktor. Dok, kamusta po ang anak namin? Tanong ni Ricardo. I'm sorry to say this pero kailangang operahan ng bata dahil may internal bleeding siya sa kanyang ulo. Kailangan itong mawala asap. Dok, delikado po ba ang magiging operasyon? Yes, there's a big possibility na mag-fail. But it is the only way para mailigtas siya. Nasa ilan po kaya ang aabutin ng operasyon, Dok? Kulang-kulang 200,000. Nanghihinang napaupo si Greta dahil dito. Umalis na ang doktor sa kanilang harapan at marahan nitong tinapik ang balikat ni Ricardo. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Problemadong saad ni Greta. Susubukan kong manghiram sa mga kasamahan ko. Babalik ako mamayang gabi. Paalam nito sa kanya. Naiwan namang tulala si Greta habang nakaupo sa bench. Ma'am, tawag sa kanya ng isang nurse. Pwede na po kayong pumasok. Sige, salamat. Agad na nagsuot si Greta ng scrub suit at agad na pumasok sa kwarto ng anak. Ark, baby, lumaban ikaw ha? Di kakayanin ni mama na mawala ka. I will do everything para sa'yo. So please, laban ikaw ha? Naluluhang saad niya sa anak. Gabi na nang makabalik si Ricardo sa ospital. Greta, pasensya na pero nasa 50,000 lang ang nahiram ko sa mga kasamahan ko. Malungkot na wika niya. Ano ka ba naman, Ricardo? Napakalaking tulong na nito sa amin. At isa pa, hindi mo naman talaga responsibilidad si Ark. Pero heto ka, tinutulungan kami. Masaya ako kapag nakikita kong ayos kayo ni Ark. Nga pala, pwede mo bang bantayan muna ngayon si Ark? Bakit? Saan ka pupunta? May kailangan lang ako ayusin sa trabaho ko. Gabi na. Gusto mo ihatid kita? Naku, wag na.
Dito ka na lang para may bantay ang bata. Sige. Mag-text ka ha? Sige, salamat ha. Napagdesisyonan ni Greta na puntahan si Arthur. Ito na lamang ang kilala niya na may kakayahan na makatulong sa problema niya. Mabuti na lamang at nag-overtime daw ito, wika ng guard. Kaya naroon pa ito sa opisina. Kumatok siya sa pinto. Pagkarating niya roon, "Come in." Dumagundong ang boses nito, kaya huminga ng malalim si Greta bago pinihit ang pintuan. "You're back?" Nakangising pahayag ng lalaki bago prenteng sumandig sa swivel chair. "So, are you going to accept my offer?" "Oo." "You are really a trash." "Papayag ako sa offer mo. Kapalit ng 300,000 pesos. Pera-pera na lang talaga no? Fine. Brace yourself. Pupunta tayo sa pinakapangit at cheap na hotel na nararapat sa'yo. Tinatagan ni Greta ang loob niya. Hindi siya pwedeng masaktan dahil para naman ito sa anak niya. Hinila siya ng lalaki. Nagpatianod na lamang siya sa hila nito. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Kaya alam niyang mag-iiwan ito ng pasa kinabukasan. Pasalampak siya nitong pinasok sa sasakyan at mabilis na nagmaneho. Mabilis silang nakarating sa hotel na sinasabi nito. Hindi maganda ang hotel, halatang mumurahin lamang. Pagkapasok nila sa kwarto ay agad siyang hinalikan ng lalaki habang naghuhubad ng damit ito. Marahas at pamilyar ang mga halik nito sa kanya. Nasasaktan siya pero hindi siya makaalma, lalo na at siya naman ang lumapit sa lalaki. "Ganito rin ba humalik ang lalaki mo sa'yo?" Tila nang uuyam na wika ni Arthur. Hindi sumagot si Greta sa tanong nito. Kaya naman ay mas naging marahas ang mga kilos ng lalaki hanggang sa tuluyan na ngang nangyari ang dapat na mangyari. 4:00 na nang natapos si Arthur sa kanya. Agad itong tumayo at nagpunta sa banyo. Habang si Greta ay binalot ang sarili sa kumot. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Bakit ka umiiyak? Di ba ginusto mo naman to para sa pera? Umalis ka na." Turan nito bago ibinato sa pagmumukha ni Greta ang pera. Nagkalat ito sa kama, kaya naman ay isa-isa niya itong pinulot. May namataan siya na pera sa paanan ni Arthur, kaya gumapang siya palapit rito. Napahalakhak naman ang lalaki sa kanya. "Wala ka talagang sasayangin kahit isang sentimo, no? Nakakadiri ka." Hindi na napigilan pa ni Greta ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Rinig na rinig ang hikbi niya sa buong kwarto habang niyayakap ang sarili. Naistatwa naman sa kanyang kinatatayuan si Arthur at tila na konsensya. Lalapitan na sana niya ang babae, subalit biglang tumunog ang cellphone nito. "Hello?" Dinig niyang sagot nito. "Pakibantayan siya please, Ricardo. Nakahanap na ako ng pera kaya pakisabi sa doktor na pwede na siyang maoperahan ngayon mismo." "Oo, ayos ako. Papunta na ako. Please bantayan mo siya ha?" Hikbi ni Greta sa kausap nito. Tinitigan ni Arthur sa Greta ng puno ng awa at pagtatanong, pero hindi na niya ito magawang tanungin pa dahil dali-dali itong umalis pagkatapos magbihes. Madaming tanong sa isip niya si Arthur, kaya naman ay nagdesisyon siya na sundan ang babae at sa St. John's Hospital ito nagtungo. Ngayon ay unti-unting napagtanto ni Arthur ang dahilan kung bakit pumayag ang babae na magpagamit sa kanya. "Greta, saan ka ba galing?"
Rinig niyang tanong ng lalaki na nakita niyang kasama ni Greta noon sa mall. Nakahanap na ako ng pera, Ricardo. San ka nakahanap, Greta? Huwag mo sabihin na lumapit ka sa hambog na ama ng anak ko. Tila galit na pahayag nito habang inaalog sa Greta. Hindi na napigilan pa ni Arthur ang nakikita, kaya naman ay agad siyang lumapit sa dalawa at inalis ang hawak nito sa babae. Anong ginagawa mo dito, ha? Ano pagkatapos ng ilang taon? Ngayon ka lang magpapakita ng buhay kina Greta? Para ano? Magpakaama sa anak nyo? Ricardo! Naiinis na sigaw ni Greta. What? Anak ko? Nagtatanong ang tinig ni Arthur nang tignan si Greta. Oo, Arthur. Anak mo. Hindi mo responsibilidad ang bata. Kaya hindi na ako nag-abala pa na sabihin sa'yo. Let's talk. Hila niya kay Greta at dinala sa kotse nito. Ano yun? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat? Naluluhang saad ni Arthur. Anak ko ba ang batang kasama niyo noon sa mall? Oo. Anong pangalan niya? Kontrolado ang boses na tanong nito. Arkhima. It should be de Guzman, Greta. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano ko sasabihin? Pagkatapos ng ginawa ko sa inyo? Malaki ang pagkakamali ko sa'yo at sa mama mo. Aaminin ko. Nagalit ako sa'yo dahil niloko mo ko. Kaya kitang patawarin agad kung hindi ka tumakas. Iniwan mo akong duguan sa mansyon, Greta. Kung hindi pumunta ang katulong doon, baka patay na ako ngayon. Hindi ko ginusto na gawin yun lahat. Naipit lang din ako sa sitwasyon. Kung hindi ko yun ginawa, papatayin nila ang nanay ko at hindi na ako makakaalis sa sindikato na dating pinamumunuan ng tatay ko. Saka na natin pag-usapan ng nakaraan. Ang importante ngayon ay ang anak natin. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nasa ospital? Nabagok daw ang ulo nito sa loob ng classroom. Kamusta na siya ngayon? Kasalukuyan siyang inooperahan. Marahil ay patapos na ito ngayon. Kung ganun, halika na. Pero bukas, mag-uusap ulit tayo, Greta. Bumalik na sa loob ng ospital ang dalawa. Agad namang nilapitan ni Ricardo si Greta. Sinaktan ka ba niya? Tanong nito. Excuse me? Nagbabantang singit naman ni Arthur. Magsasagutan na sana ang dalawa. Subalit lumabas na ang doktor galing sa operating room. Kamusta na ho si Doc? Naging maayos ang operasyon. Wala na kayong dapat pang ikabahala. Nakahinga ng maluwag ang tatlo. Niyakap naman ni Greta si Ricardo. Napatikhim si Arthur dahil dito. Nang maidala na sa kwarto ang bata, ay agad na nagtungo ang tatlo roon. Greta, tawag ni Ricardo. Lumapit naman kaagad siya rito. Kailangan ko munang bumalik sa estasyon, pero babalik ako agad pagkatapos ng duty ko. Baka magkasakit ka niyan, Ricardo. Pwede ka naman na magpahinga muna pagkatapos ng trabaho mo. Balik ka na lang kapag nakatulog ka na. Ayos lang naman, Greta. Makinig ka naman sa akin, please. Iisa lang ang katawan mo, kaya dapat alagaan mo, okay? Sige na nga, basta babalik na lang ako dito. Ngiti nito. Sige na, baka mahuli ka pa. Wika naman ni Greta. Pagkatapos umalis ng lalaki, ay agad na lumapit si Greta sa anak niya at marahang hinaplos ang noo nito. Paano kayo nagkakilala ng lalaki? Nagugulat namang napatingin sa kanya si Greta. Si Ricardo ba? Siya yung nagligtas sa akin noon sa mga taong nagtangkang patayin ako. Bakit ka nila pagtatangka ang patayin? Dahil naiinggit sila na pinayagan na ako ng leader na umalis sa sindikato. Napatay nila ang nanay ko
ng gabing yon. At akala ko, mamamatay rin ako. Buti na lang at dumating si Ricardo. I'm sorry. I was not there. Naku, ayos lang. At isa pa, yun din ang araw na nasaksak ka. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Pwede ba akong magtanong? Oo naman, Arthur. Plinano mo ba ang lahat noon? Oo. Minanman na kita noon pa man para maisagawa ang plano. Parte ng plano na matagpuan mo ko sa kalsada na walang malay para tulungan mo ko at dalhin sa mansyon nyo. Nagpanggap ka rin bang walang maalala? Tumango naman si Greta dito. Yun ang naging dahilan ko para manatili sa bahay nyo. Bakit mo yun ginawa? Dahil naipit ako sa sitwasyon. Kung hindi ko gagawin yun, papatayin ng sindikato ang nanay ko. Nagalit ako nang hindi man lang inalam ang lahat. Patawarin mo ko, Chin. Nakakamiss din pala na matawag sa ganyang pangalan. Meron pa akong isang tanong. Ano yun? Minahal mo ba ako? O lahat ng yun ay pagpapanggap lang? Minahal kita ng totoo, Arthur. Hindi ko inaasahan na mahulog ako sa'yo. Minahal kita ng sobra, Chin. Kaya sobra akong nasaktan. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Ilang segundong hindi nakapagsalita si Greta. Arthur, hindi ko alam kung pwede pa bang maging tayo. Pagkatapos ng mga nangyari sa ating dalawa, nagkasakitan na tayo. Hindi lang simpleng sakit, kundi sakit na nakakasira ng dignidad. I will wait, Chin. Alam kong marami akong pagkakamali at pagkukulang sa'yo. Kaya sana ay hayaan mo kong bumawi. Hahayaan kitang bumawi sa anak natin. Pero sa akin, kahit huwag na, Arthur. Malungkot na napayuko si Arthur sa sinabi ng babae sa kanya. I will wait, Chin. Tanging saad niya bago lumabas sa kwarto. Kinabukasan ay nagising na ang anak nilang si Ark. Hey big boy, kamusta na ang pakiramdam mo? Napakunot ang noo nito. Mr. Handsome, ano pong ginagawa niyo dito? At mama, nasan po si tatay? Anak, nasa duty pa ang tatay Ricardo mo. Gusto ko si tatay Ricardo. Bakit siya nandito? Turan nito kay Arthur. Anak, listen to mama, okay? Tumango naman ang bata. Siya si Arthur. Siya ang daddy mo. Nanubig ang mga mata ng bata matapos itong marinig. Anak, natatarantang wika ni Greta. Daddy! Sigaw ng bata at agad na tumayo sa higaan upang yakapin ang ama. Bakit ngayon ka lang po? I was waiting for you every day. I'm here now, baby. Hinding-hindi na aalis sa tabi mo si Daddy. Promise? Promise, my son. I'm sure your grandmother would be happy to meet you. Meron po akong grandmother? Yes, at alam kong magiging masaya siya kapag nakilala ka. Muling niyakap ng bata si Arthur. Naging mabilis ang pagbuti ng lagay ni Ark, kaya agad ding itong nakalabas ng ospital. Sigurado ba kayong dito kayo mamamalagi? Oo naman, simula pagkapanganak ni Ark ay dito na kami tumira. Pwede naman kayo sa bahay para lagi ko kayong mababantayan. Napag-usapan na natin to, Arthur, diba? Kailangan ko pang kausapin si Ricardo tungkol dyan. Fine. Pero mamaya, dito ako magdi-dinner ha? Sige, walang problema. Kinagabihan ay katatapos palang magluto ng adobo si Greta ay dumating na si Arthur. Daddy! Sigaw ng bata at tumakbo patungo rito. Hey big boy, I have some gifts for you. Ano ka ba naman, Arthur? Ang dami naman yan.
Hayaan mo na. Ngayon lang naman eh. Ay nako, halika na nga at kumain ka na. Nabanggit ko na pala kay Mama ang tungkol kay Ark. Gusto na nga sanang sumama ngayon. Pero sinabi ko na, lilipat rin naman kayo roon. Lilipat? Sinong lilipat? Tanong ng kararating pa lang na si Ricardo. Nandyan ka na pala, Rick. Halika, kain tayo. Nagluto ako. Mamaya na lang siguro, Greta. Family bonding nyo ata yan. Ayaw kong makaistorbo. Matabang na wika nito bago dumiretso sa kwarto. Habang naghahapunan ay inaalala ni Greta ang naging reaksyon ni Ricardo kanina. Kaya naman nang umalis na si Arthur ay agad niyang kinatok ang kwarto nito. Ricardo? Pasok. Tipid na wika nito. Pagkapasok ni Greta ay nakita niya si Ricardo na nakatanaw sa papaalis na kotse ni Arthur. Nagkabalikan na ba kayo? Hindi naman, Rick. Nandito lang siya para sa bata. Ano ang nadinig ko na lilipat na kayo? Kinausap kasi ako ni Arthur. Kung pwede raw na doon na kami tumira ni Ark sa kanila. Pumayag ka? Pinag-iisipan ko pa. Mahal mo pa ba siya? Bigla ang tanong nito. Anong klaseng tanong ba yan? Mahal mo pa siya? Pahayag ni Ricardo. Nararamdaman ko sa mga titig mo sa kanya, Greta. Kaya wag ka nang magkunwari dahil lalo lang ako nasasaktan. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita, Greta. Matagal na. Pero, alam kong hindi mo ako mahal at tanging pagkakaibigan lamang ang kaya mong ibigay sa akin. Patawarin mo ko. Bago ko pa man kayo tuluyang ipagdamot, pinapalaya na kita, Greta. Mas gugustuhin ko na makasama mo ang taong mahal mo kesa ang mapuno ng lungkot ang puso mo. Huwag kang matakot na magmahal ulit. Ricardo, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng nagawa mo para sa akin, sa amin ng anak ko. Niyakap ng mahigpit ni Greta si Ricardo at nang gabing yon ay tuluyan ng naging malinaw kay Greta ang nararamdaman niya para kay Arthur. Makalipas ang 2 araw ay tuluyan ng aalis sa bahay ni Ricardo ang mag-ina. Salamat sa pag-aalaga sa mag-ina ko. Hindi man naging maayos ang una nating tagpo, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Ingatan mo sila ha. Alagaan at mahalin mo sila ng sobra. Dahil kung hindi, babawiin ko sila sa'yo ora mismo. Makakaasa ka. Nakangiting wika ni Arthur at nakipagkamay kay Ricardo. Napangiti naman si Greta matapos makita ang 2 importanteng tao sa buhay niya. Ngayon ay mas nagkaroon siya ng dahilan upang magpatuloy sa buhay. Maaaring hindi pa sigurado ang magiging bukas nila ni Arthur. Pero isa lang ang sisiguruhin niya. Lagi nilang pipiliin na maging malaya sa piling ng isa't isa. Handa ka na ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Lagi akong handa. Basta kasama kita.